Isang malusog na araw po sa ating lahat. Ito po muli si Dr. Marvin C. Calyanta. Napapanahon po ang ating paksa dahil ito ay tungkol sa mga bagyo. Bagyong Sinando. Alam nyo ba na ayon sa Pag-asa at sa Department of National Defense ay meron pa tayong hihintayin na aabot sa 100 bagyo bago matapos ang taon. So kung may 3 buwan pa na natitira ngayong 2025 ay makakaasa po tayo na meron pang 4 na bagyo kada buwan. So sa Department of Health meron po silang sinasabing wild. Yun yung waterborne diseases, infectious diseases, ano pa ba yun? L is leptospirosis and D is dengue. So medyo mahirap pong i-memorize. Kaya po ako, meron akong acronym na ang tawag ay DILAW. Tamang-tama po, sa traffic light, ang DILAW ay warning. So, ang acronym po natin ay DILAW. Mas madaling tandaan. So, yung D, syempre, maulan, dengue. And then, I is influenza-like diseases. Ito yung mga trangkaso or flu-like syndrome. Tapos ang N, lalo na kung may malakas na ulan at baha, leptospirosis. At aking A ay, syempre pag lagi nababasa yung paa nyo, ay alipunga. O, di ba? Tapos ang W ay waterborne diseases. Pag sinabi mong waterborne diseases, ito yung mga nakukuha natin sa kontaminatong tubig. Gaya ng typhoid fever, pwede ring hepatitis A, kontaminadong pagkain at tubig, at diarrhea, na ang common dyan ay secondary to amoebiasis o virus, or pwedeng dysentery. Yung dysentery po, ito po yung pagtatai ka, yung umiiri ka, ganon sasakit ang tiyan mo. Tapos maya-maya, napupups ka na. So dysenteric po yun. At syempre, although less common na ngayon, is cholera. So lagi nating tandaan, ang acronym na DILAW, mag-ingat po tayo. At paghandaan natin ang mga susunod pang dilubyo sa ating buhay ngayong taon. Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Calyanta. Ingat po tayo.